kanya pong banal na salita. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagbutihan sa aming pong buhay. At dalay po, Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy niyo buksan ang aming mga puso. At kaya niyo po ang Banal na Espiritu, ang siyang patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng karunungan. At higit po sa lahat, mapaunawa sa amin sa inyong pong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pong katakilaan, sa wagas po ninyong pag-ibig, sa inyo pong biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa pananampalataya ang ibinigay niyo po sa amin. Lalo po sa kami nagtitiwala po sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos. Karunungan ang siyang patuloy kong ibigay sa amin, Panginoon. At patuloy kami maging malalim sa inyong mga salita. Tunay nga po, Diyos, na patuloy na kayo kumilos sa aming mga buhay. Bigyan niyo kami, Panginoon Diyos, ng kagalakan sa bawat pag-aaral po namin ng salita. At dalayan ko rin po, Diyos, na patuloy po namin maranasan yung pagkilos sa aming buhay sa bawat araw. Maraming salamat po. Ito po kami sa kamadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So tayo pa magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos regarding the commandments of the believers. At katulad ng lagi kong sinasabi po sa inyo, ito ay mga bagay na bunga lamang ng ating pong pagkaligtas o yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. So dapat ito po ay nakikita sa atin bilang isang tunay na mananampalataya. At napag-aralan po natin noong nakaraan ang ilang mga commandments to the believers. Okay? So nung kahapon po, it's all about in the book of Romans chapter 12 verse 2, be transformed. Binalikan lang po natin yung mga ilang mga paksa at pag-aaral po natin nung nakaraan pa na ako po ay unang nagturo po sa inyo regarding the holiness of God. Yan po ay naging kasama po yan doon sa salvations. Okay? So alam po natin yan, part of sanctification, yung pinag-aralan po natin noon. And then of course, pinag-aralan din po natin yung commandments sa atin bilang mga believers, be patient in tribulation. So, katulad ng sinabi ko nung nakaraan o nung kahapon po, hindi po tayo exempted sa mga pag-uusig at mga suliranin at problema bilang mga Kristiyano. Taliwas po ito sa pananaw po ng karamihan sa panahong ito na pag tinanggap po nila ang Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas, ay parang pinalaya po nila sila sa lahat ng bagay. Nung tayo po ay niligtas po ng ating pong Panginoong Diyos, isang bagay lang pong kanyang ginawa, tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at sa penalty po nito. So yan yung isang bunga ng kaligtasan tinanggap po natin sa Kanya. At ang napakagandang pangako ng Diyos sa atin ay yung pangako niya na ang bawat mananampalataya, yung iniligtas po ng ating pong Panginoong Diyos, ay may pagtugon sa ating pong pagsamo at pananalangin at pagdaing sa Kanya. So that is our gift. Yan po ay isang regalo sa atin ng Diyos na tayo po ay nakakalapit po sa Kanya bilang ating Ama. So nagkakaroon po tayo ng kakayahang sabihin, Abba Father, because of His mercy and grace to us. At ito'y lagi po namin din sinasabi po sa inyo na tawag doon sa atin po na nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Wala po tayo dito kung wala po yung biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. So, ganoon din naman sa pagsunod po natin sa mga kautosang ito na nasulat mula doon sa aklat ng Matthew at sa mga isinulat ni Apostle Pablo, mga kautusan at mga pagpapayo na dapat din nating isa pambuhay bilang mananampalataya sa ating pong Panginoon. Doon sa verse 17, 1 Corinthians chapter 20, verse 17, doon sa number 17 po na atin pong pag-aaralan ngayon, yung sinabi po dito, that be men of understanding. So, tayo po ay dapat magkaroon po ng mapangunawa na puso at kaisipan. At yan naman po talaga ang dapat ulit nasasabihin ko po sa inyo na katangian po natin bilang mga Kristiyano na. Sabi doon sa 1 Corinthians 20:14, kapatid, huwag kayong mag-isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo
sa katulad kayo ng matatanda. So dapat we need to understand, okay, sa mga bagay, dapat sa atin bilang mga Kristiyano na alam na po natin talaga, parang sa madaling salita, ito po ay alam na po natin yung tama at mabuti. Alam na po natin yung totoo at hindi, at tumatayo po tayo sa katotohanan at hindi po sa hindi katotohanan. So yan yung nais iparating na Apostle Pablo sa atin. Most of Christian today claiming that they are Christian. Recording in lalo na progress. Yung mga professing Christian, ano? Lagi-lagi nilang sinasabi na tawag doon sila yung mga Kristiyano, pero hindi mo makikita sa kanila yung maturity. They are still immature, not only to the Word of God, but most especially to their action. So parang kontra doon sa galaw, doon sa pag-iisip. At alam niyo, sa atin po bilang mga Kristiyano, tayo po ay nag-iiwan ng isang modelo sa ating pong mga pinaglilingkurang iglesia, sa mga iglesia na atin pong pinapasukan. So let us make ourselves as example to them. Words and thoughts and action and even in the ministry na ipinagkatiwala sa atin po ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi ito sa mga tinuturuan ko rin, hindi lang po dito sa mga iba pang mga kasama kong mga pastor, katulad po na nung ako pumunta po dun sa Pangasinan or Danita nung Sunday, na nare-remind lagi sa akin dahil noon pa man ay may mga pastor na rin pong nagtitiwala po sa atin asking yung mga advices regarding to the Word of God and most especially yung stand po natin to the Word of God and church administrative. So sa akin pong kabataan, nagpasumula po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Ito'y kunti lamang po na sa church administration, batang-bata pa, kahit nakikita ko yung mga needs, mga dapat na isaayos, mga dapat na illegality po natin, legalidad sa loob ng iglesia, which is wala po ito sa mga ilang mga simbahan. As being a servant of God and believers of Christ, matured po tayo sa lahat ng aspeto. How to manage the church, kung pastor po tayo, and then how to study the scripture, may disiplina po tayo. I really like na sinabi po ng isa pong preacher, sabi niya that we need to discipline ourselves to study the Holy Scripture from Genesis to Revelation. So kahit sa pagbabasa, may disiplina. Kahit doon sa pagmamanage ng iglesia, may disiplina. Kahit doon sa mga talent na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, may disiplina. So, yan po yung tignan po natin sa ating mga sarili. It is true that when we are inside the church, minsan para tayong mga bata, aminin man po natin ito, hindi, para po tayong mga batang nakawala doon sa aula ng loob ng bahay, pag nasa loob tayo ng iglesia at hindi na po natin napapansin yung mga iba, at minsan nagiging kakatisuran po tayo na hindi natin napapansin pala na yung actions po natin, yung words po natin, yung jokes po natin ay hindi na ito nagiging akma doon sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Even sometimes I admit, lalo na kung magkakasama po kaming mga magkakaibigan ng mga pastor, medyo nasusobrahan. Kaya pag naisip ko na, sandali, medyo sobra na ito. So naglalaylo ako. Ibig sabihin, medyo kinukontrol. Kaya nga meron tayong gift of the Holy Spirit na self-control. Dahil kailangan po talaga natin yan. So ito yung tignan po natin. Be man of understanding. May pangunawa po tayo. Ulitin ko, it is not only about the Word of God, pero alam niyo po yan, yung pinaka-foundation. So sa lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano po natin, dapat alam po natin yung pamantayan po natin bilang mga Kristiyano, naunawaan po natin, okay, yung mga patakaran sa loob ng ating tahanan dahil Kristiyano na po tayo, na ginagawa po natin doon sa loob ng iglesia at maging doon sa lahat ng aspeto ng ating pagmeministeryo sa ating pong Panginoon. At ang kagandahan po nito, sinabi rin na Apostle Pablo na tayo maging isip bata sa mga bagay na kung saan alam po natin masama o kasalanan. Pero marami pong mga Kristiyano o mga professing Christian na bibighani sa ganitong mga bagay. So they are trying to twist the scripture para lamang po mapasunod o masundan yung nais ng kanilang laman. Bagamat pinayuhan na rin po tayo na Apostle Pablo dun sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 at sa mga iba pang niyang mga aklat patungkol sa mga huling araw at ganito nga po yan nangyayari. So, dapat alam po natin yan. At ulitin ko po sa inyo,
dahil ikaw ay tinawag ng Panginoong Kristo, binigyan ka ng pananampalataya upang tayo po ay maligtas. Binigyan po tayo ng tinanggap po natin yung napakalalaking biyaya po ng ating pong Panginoon. At higit po sa lahat ay binigyan po tayo ng pangunawa. At yung pangunawa na yan ay dapat nagagamit po natin sa pang-araw-araw ng ating pong pamumuhay. So kailangan mayroon tayong understanding sa lahat ng kilos, galaw, pananalita, pag-iisip, pagtuturo natin sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos at pagsunod po sa Kanya. So yan po yung isang napakaganda na ilagay po natin sa ating mga puso. Di bali nang sabihin nila na tawag doon, minsan kasi ito pangkaraniwan na napapakinggan natin, no? Na, may sarili kang mundo. Pero in reality, in our life, talaga, bilang mga Kristiyano, ipakita po natin that we are not following the world. We are following the Word of God. Take note, we are not following the world. Kung ano ang mundo, kung ano yung ginagawa nito, hindi po ito yung pattern na sinusundan po natin. But we are following the Word of God. Kaya, connected pa rin ito yung renewing our mind doon sa with understanding na patuloy po nating napag-aaralan ngayon. So, ikaw, ako po, Kristiyano na, dapat maging malalim po ang ating pangunawa sa lahat ng bagay. So, hindi sana yung katulad po ng mga professing Christian na tawag doon, lack of understanding. Sarili lang po nila, kanilang sinusunod, sarili lang po nila ang naitataas. So hindi po ganoon ang pagkatawag po sa atin. Sa lahat ng aspeto, matuto po tayong umunawa. Matuto po tayong umunawa sa lahat ng sitwasyon na nangyayari po sa loob ng iglesia sa atin po paglilingkod sa atin pong Panginoon. Verse number 18, be steadfast. Be steadfast. Sabi doon ulit doon sa unang Corinto chapter 15 verse 58. Dalawa po ang pag-uusapan po natin dito. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, steadfast, at huwag matitinag, maging makasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, it is commanded also to us bilang mga mananampalataya na laging magpakatatag. So, of course, if we try to connect yan to the doctrines of salvation about the perseverance of the saint, part po yan. Dapat natin bilang mga mga mananampalataya. No? So, kailangan natin yung katatagan. Dahil maraming mga pagkakataon, hindi lang po ngayon, marami na rin po kayong naranasan sa mga nakaraan. Mula kilalanin po natin ang ebanghelyo ng ating pong Panginoong Kristo at paniwalaan mula nung tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tumulog sa trono ng biyaya ng ating pong Panginoong Diyos at sinabi natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Mula nung panahon na kayo po ay nag-decide na paglingkuran ng ating pong Panginoon. So maraming mga pagsubok na dumating po sa inyo pong mga buhay at sa ating buhay. Mga pagsubok na maaaring hindi natin inaasahan, pero if we are going deep to the scriptures and understanding to the scripture, alam natin na part dito ng ating pong buhay Kristiyano, as I mentioned before, yesterday, napag-usapan po natin yan. So, kailangan natin maging matatag para saan? Sa lahat ng bagay, again, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Kailangan po natin maging matatag sa panahon na tayo po ay nasusubok, dahil wala namang pong pagsubok na pinahintulutan ng Diyos na hindi po natin kaya. Mga katatagan na mula sa ating pong Panginoon, kailangan po nating maging matatag kung mayroon po tayong mga suliranin at problema. Katatagan sa panahon na may problema po tayo sa loob ng ating pamilya. Katatagan na may problema po tayo sa loob ng simbahan ng Diyos. Katatagan na may problema po tayo sa isang relasyon. Katatagan na kung saan maaaring ito'y halos madown tayo because of all the suffering, mga problema na naranasan po natin sa ating mga buhay. Kahit inutos mismo na Apostle Pablo, sabi niya sa mga mananampalataya, mga kapatid, sabi niya, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Actually, if you study the book of 1 Corinthians chapter 15, mapag-aralan niyo dyan na tinakal po na Apostle Pablo regarding the second coming of Christ, who Christ is,
tinapon niya dito, what is the gospel, anong mangyayari sa atin pagdating ng panahon ng ating pong Panginoong Kristo ay babalik, at nag-conclude siya sa verse 58 na sabi niya na hindi masasayang, 57-58, hindi masasayang ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. It is true. Hindi naman po talaga masasayang yan eh. So lahat ng pagsusumikap at katatagan na nararanasan po natin, yan po ay galing lahat yan sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan ay tumutulong. Yung biyaya ng Diyos ay tumutulong sa ating mga Kristiyano upang mapagtagumpayan po natin sa ang lahat ng mga bagay. So yun po yung isang ilagay po natin muli sa ating mga kaisipan sa panahon na tayo po ay nasusubok. Sabi po mismo, be steadfast. Kailangan natin maging matatag at kailangan po tayo magpakatatag sa lahat ng bagay. So kung ano man po, okay, ang inyo pong naranasan sa ngayon, maaaring tayo po ay may mga panahon na nakakaranas po tayo ng mga suliranin, mga problema, mga pag-aagam-agam, mga paghihirap, mga kakulangan, at marami pang mga iba sa panahon ito. I will tell you, my friend and brothers in Christ, na kailangan po ninyo magpakatatag para sa atin pong Panginoong Diyos, dahil ito ay isang utos sa atin at hindi lamang isang utos. Mapagkakatiwalaan ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Siya po yung source of our strength. And I do believe whatever situations in our life, anuman yung mga bagay, pagdadaanan po natin, mapagtatagumpayan po natin sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. And then again, this verse, sabi din po, therefore beloved brethren, be steadfast, pangalawa, unmovable. So huwag kayong matitinag o huwag magpapakatinag doon sa mga bagay na maaaring dumarating din sa atin pong buhay. So tandaan po natin, hindi po tayo dapat matinag sa atin pong pananampalataya, sa atin pong Panginoon, sa atin pong mga katuroan pinanghawakan at sa pag-asang ating iniintay, and that is our Lord Jesus Christ. He is our Lord and our blessed hope. That is mentioned in the book of Titus chapter 2 verse 13. So dapat naroroon, fix, yung atin pong pagtingin o yung nakatuunan ng ating pong mga mata, ng ating pong pananampalataya. Nakatingin po tayo, nakatuon lagi po yan sa ating pong Panginoong Jesucristo. So dapat unmovable po yung faith po natin, yung hope po natin, even yung turo na pinanghawakan po natin. We need to believe and stand for it because this is from the Word of God. So ang daming mga advices si Apostle Pablo, ang daming mga bagay na nais niyang iparating sa atin bilang mga Kristiyano. Actually, itong tinatawag po natin commandments to the believers, reminders po lang po sa atin ito. Kaya ito yung gusto kong ituro sa inyo. If you long time, matagal ka na doon sa pananampalatayang ganito, and then you are reading the scripture from Old and New Testament, ito yung pangkaraniwan mo nang nababasa lagi. Okay, pero minsan kasi kailangan din po natin ng mga paalala bilang mga Kristiyano because most of the time we forget. Yung pangkaraniwan pa nga yung mga basic teachings of the scripture, yun yung nakakalimutan po natin. We are always focusing to the major doctrines. Wala naman po tayong mga problema sa major doctrines dahil yan po tayo nagpasimula. Kaya nga lang, nakita ko po na meron po tayong mga baguhang mga kasama. So I decided to begin our teachings from sa mga bagay na kung saan life applications. Okay? So alam po natin na hindi na po nila masyadong pinapansin kasi minsan doon sa mga theologians yung tinatawag po nating Christian living, that is a part of minor doctrines po, ang Christian living. Actually, din nakaangkla po yung tinatawag po nating pagbibigay, at dyan nakaangkla po yung tinatawag din po natin na yung mga commandments, which is sa mga iba't ibang mga iglesia, na ito yung mga pagkakaiba nila. Pero ang mahalaga dito sa atin pong pag-aaral regarding the commandments of Christ to the believers ay nai-remind po sa atin yung mga bagay na dapat po nating makita.
So, most of the time, even though we are continue to read the scripture, minsan hindi po natin nabibigyan lang diin at tuon ang mga bagay nito. Kaya nga, yun yung isang dahilan kung bakit ninais ko rin na maituro sa inyo about the commandments to the believers. At katulad ng sinabi ko sa inyo noon, hindi po natin binigyan diin ang kautusan sa bansang Israel, the commandments to the Israelite, which is, alam niyo po yan, naituro ko na rin po sa inyo, the 613 commandments of Jesus Christ to the Israelites regarding the moral and ceremonial law at marami pang mga iba. At ito naman yung tinuturo at binabanggit ng atin pong Panginoong Jesucristo doon sa aklat po ng Mateo chapter 15, kaya na mas sinusunod pa nila yung turo ng tao kaysa turo ng Diyos dahil nadagdagan ang mga seremonyas na ito sa panahon po ng atin pong Panginoong Jesucristo. So hindi na po natin tinapal yan. And also dun sa kumuha lang po ako ng mga ilang individual na kung saan sa kanila lang yung inutos na may mga pagkakataon kinabot po ito ng mga Kristiyano na sabi nila ito'y utos sa atin, which is wrong because that is commanded by the Lord to some individual person in Old Testament times. At ang pagpokusan po natin is in New Testament, which is part of the law of Christ. At katulad ng sinabi ko sa inyo again, nung nakaraan, that there is a law of Christ and the New Testament. Pag may law, mayroong pong commandments that we need to follow. At ito yung inag-isa-isa po natin ngayon para lalo pang maging matatag ang atin pong pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoong Diyos. Alam naman po natin yan sa atin bilang mga mananampalataya, na ang katatagan ng ating pananampalataya pa rin sa Kanya at pagsunod ay nakaangkla pa rin sa kapangyarihan ng Diyos sa pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu at higit sa kalahat sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya. But again, gusto kong maging clear sa mind po natin, kaya ito yung subject po natin ay para lalong mapatatag pa at maunawaan pa po natin yung mga simpleng mga bagay sa ating pong mabuhay at dapat may apply po natin ang mga kautosang ito. So sabi mismo na Apostle Pablo, be steadfast love and be unmovable. Okay, so dapat tayo po'y matatag sa ating pong pananampalataya, sa ating pag-asa at sa turo. At hindi rin po tayo dapat natitinag sa panahon po na tayo po ay may kalungkutan, sa panahon po na tayo po'y pinag-uusi, sa panahon po na tayo po'y pinapersecute. So hindi po tayo dapat natitinag sa mga panahon yan. And expect na darating at ang mga panahong ganito sa atin pong mga buhay. Lalo na kung tumatayo ka doon sa katotohanan maraming mga tao talaga na ayaw sa atin. So, huwag po ninyong kakalimutan yan. Maraming mga tao talaga na ayaw po sa atin once that we are standing to the Word of God. Pero matitiyak mo na totoong tao naman ang makakasama mo pag tayo tumayo sa katotohanan, dahil ang tao lamang na makakaunawa po sa atin ay ang mga tao rin po na tumatayo doon sa katotohanan ng turo ng ating pong Panginoong Jesucristo. So sana yan po yung maging hamon sa ating pong mga buhay, that whatever man yung sitwasyon po natin in this life, we must stand firm to our teachings, to our faith, to our hope. Sa panahon na tayo po ay in times of sorrow, in times of tribulations, in times of persecution. So dapat matatag po tayo. 20. Be always abound in God's word. So, dapat naroroon din po yung atin po lagi nasa gawain po ng Diyos ay lagi po tayong lumalago. As ko pong, sa aklat pa rin po yan ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, yan yung panglabing 8. At sabi niya, at huwag kayong matitinag, paglabing 9, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag kayo, abound always sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyo, hindi masasayang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po talaga pwede yung katamaran. Kung tayo po ay nagtatrabaho, halos wala po tayong pahinga for the sake na tayo po ay magkaroon po ng malaking sahod
o di kaya ay sa loob ng ating tahanan, nagagawa po natin ang lahat ng bagay para ma-maintain po lang po natin yung kagandahan ng ating tahanan, maging malinis at marami pang mga iba. So sa ating jobs, ganun din. Pero sa harapan po ng ating pong Panginoong Diyos, dapat hindi rin po tayo napapagod. Marami po akong, may mga ilang mga Kristiyano noon, nung nasa Korea pa po ako, and isang pastor, sabi niya, Pastor, napapagod na ako sa paglilingkod. Sabi ko naman sa kanya, bakit ka mapapagod? Okay? Talagang mapapagod ka if you're serving the Lord in your own strength. Sabi ko sa kanila, mapapagod talaga tayo. Sariling lakas, sariling opinion, sariling programa, mapapagod tayo. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyong subukin ito, pero gawin natin ito. Ibigay lahat ng mga gawain, ginagawa po natin sa Panginoon. Because He is the source of our strength. Siya yung lakas po natin. And salamat po sa ating pong Panginoong Diyos because the ministry sa panahong yan ay pinalugo pa rin ng ating pong Panginoong Diyos at nagpatuloy pa rin. So, nagpatuloy pa rin yung mga nagsasabing pagod na sila. Sa panahon kayang ito, ilan po sa inyo ang napapagod na? Sa panahon kayang ito, ilan po yung mga tawag doon, halos tinatamad na sa paglilingkod? If we are only looking for the product of our faith, which is one mentions of a preacher, sabi niya, nang lagi nating hinahanap ay ang mga pagpapalang sanlibutan sa kabilang banda ng paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos, ay talagang madidismaya ka. Dahil if you're serving the Lord, hindi yun yung mga bagay na makasanlibutang pagpapala ang dapat hinahanap po natin, kundi yung mga bagay na spiritual na pagpapala mula sa ating pong Panginoon. So we are not looking for anything in this world when we are in terms na tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kailangan sa paglilingkod po natin, kailangan po nating magpakasipag. Kasi yung isang bagay na hinahangat po natin bilang isang mananampalataya ay sapat na yon na mag-motivate sa atin, sa ating buong pagkatao na maglingkod sa Kanya habang buhay. Yun yung pagpapala at biyaya at regalo na ibinigay ng Diyos sa bawat totoong mananampalataya at yan ay buhay na walang hanggan. If you are looking forward, kaya nga nung pinag-aralan po natin nung nakaraan regarding focus and fix your mind on things above, sapat na yon na lagi nating hinahangat, pinapangarap na isang araw ay makita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na nagniningning sa ating buhay at ang ating pananampalataya sa lupang ito, ang pananampalataya natin sa Kanya ay magbubunga dahil ito isang kaloob na mula sa Kanya, magbubunga ng napakaganda sa atin because may experience na rin po natin pagdating ng araw na kasama ang Panginoon. Yan ay sapat na joy ng isang totoong Kristiyanong naglilingkod sa atin pong Panginoon. Hindi na siya naghahangad ng mga makamundo pang mga bagay because the glory waiting for us serving the Lord ay napakadakila. Yan po yung sinabi po sa aklat ng Roma. At yan po yung laging pinakananais ko because I always say to the Lord na darating ang panahon talaga na makikita ko rin siya. Yan, naluluha na naman po ako. But that's the truth. Yan po yung realidad talaga. That beyond of all, lahat ng ating pong paghihirap sa buhay na ito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, mapapalitan ng napakalaking biyaya, isang joy that we cannot compare the joy of this world. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, if you focus only to the glory of God waiting for us, itiyakin ko po sa inyo, hindi po kayo mapapagod sa alinmang nangyayari sitwasyon sa buhay po. Hindi na po kayo magtataka sa mga nangyayari because you are stunned for the truth to the Word of God. Ganun din naman yung pangako ng Diyos hindi naman po yun mawawala So, abound in God's Word. Magpakatatag po tayo. Naroon nawa yung talagang paglilingkod mula sa ating mga puso. Walang mapagkunwaring puso. Because a lot of Christian today, mga napakarami po nila, ang akala po nila kasi giving is enough. No? It is true that in the church, we need those people who give finances to support the ministry. Pero hindi po yun sapat. Ang talagang sapat sa paglilingkod na magbibigay sa atin ng joy is when you give your whole life
with the glory of God. Alam niyo po, yun yung talaga eh. Sana matagpuan po natin yung ating mga sarili, that we are serving Him not for our own glory. We are serving Him not for our own benefits. We are serving Him not for anything, okay, matters in this world. We are serving Him for His own glory. We are serving Him because we want that someday kasama na po natin ang Panginoong Jesucristo. Sa araw, magugulat ka na lang, yung paghihirap mo napalitan na ng totoong tagumpay. Yung kalungkutan mo napalitan na ng totoong kagalakan. Because nasa kalwalhatihan ka na ng ating Panginoong Diyos balang araw. And that is enough for us. Sapat na yan para sa atin na magpakasipag, magpakatatag, magpatuloy para sa gawain ng Diyos. May 4 na bagay na dapat po nating tandaan about in God's Word. Unang-una, in charity and love. Sa isang Kristiyano, hindi maaaring mawala sa kanya yung pagmamahal sa kanyang kapwa at pagmamahal. Ibig sabihin, when we talk about charity, this is in love with action. So, ibig sabihin, hindi naalis sa atin yung pagtulong sa mga marilita kung kaya naman po nating tumulong doon sa mga nangailangan ng advices po natin, kung kailangan po nila ng advices, doon nangangailangan ng mga prayers po natin, kung kailangan po nila yung prayers po natin. So ang mga bagay na ito ay hindi po natin dapat ipagkait sa lahat ng taong nangailangan ng pagmamahal at kalinga. So sabi ng Apostle Pablo, abound in God's Word, in love and charity. So, pangalawa, tandaan din po natin na in love and charity, napapasama po dito yung tinatawag po nating and giving and help. So, pag ang isang gawain ay mahal mo at gawain ng Diyos ay mahal mo, at ganun din naman dapat na ipapakita rin po natin ang ating pong pagmamahal sa ibang tao, hindi lang po sa ating kapwa mananampalataya, na nakikita rin po nila yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos na tinanggap po natin sa ating pong mga buhay. So, kailangan din po natin doon sa mga bagay na ito yung giving and help. Okay? Now, dalawang bagay naman po ang nais kong pag-usapan regarding giving and helping. Unang-una, we must learn to support the ministry of the Lord. Okay? The ministry of the Lord, actually, nasabi ko na rin po yata ito na ituro sa inyo regarding how to support the ministry of God. So maraming aspeto ang pagsuporta ng ministeryo ng Panginoon. Actually, we can support the ministry of the Lord using our treasure. Yan po yung yaman, pera. Kaya nakakatulong po tayo ng malaki yan sa pag-usad po ng ministeryo ng Panginoong Diyos para ma-fulfill po yung visions and visions po ng Iglesia. Nakakatulong din po tayo doon sa ministry of the Lord, hindi lamang po sa pamamagitan ng treasure, but also using our talent. Kung magaling kang kumanta, gamitin mo yan para sa Panginoon. Kung tawag doon, may mga talento ka sa pagtugtog, gamitin mo yan for the glory of God. Kung mayroon kang talento doon sa pag-aayos ng iglesia, gamitin mo yan for the glory of God. So, kung titignan po natin, lahat ng ito ay pwede nating ibigay at itulong sa loob ng iglesia. Okay, so, huwag po natin kakalimutan po yan. So, nandiyan din, nakasaklaw po. Actually, ito po ang 3 major part po ng tinatawag po nating Christian living, yung treasure, talent, and also using our time. Hindi naman maaari na sasabihin mong tutulong ka sa Panginoon and money matters and then using your talent. So, kailangan mayroong kang time para sa Panginoon. It is not set apart lang na oras na para sa Panginoon Diyos, kundi hanggat kaya mong ibigay ang kabuang oras mo para sa gawain ng Diyos, gagawin mo. Hanggat kaya mong magsakripisyo para sa gawain ng Diyos, gagawin mo because you love the Lord. Diba? Mahal po natin ang Panginoon, kaya kung alam po natin yung mga bagay na alam po natin nakakalugod po sa Kanya, bakit hindi po natin yung gawin? Ganyan po yung isang tuong nagmamahal. We are always seeking the things na nagpapalagaya doon sa ating minamahal. Kaya pag sinasabi mo na minamahal mo si Kristo, lagi kang naghahanap ng mga bagay which is written to the scriptures na talagang magpapaligaya sa Kanya. And of course, ang kaligayahan lamang naman ng Diyos na dapat na makita sa atin, it is our obedience to Him. Yung atin pong pagsunod sa Kanya, at sa Kanyang utos. And then not only about supporting the ministry of the Lord,
but also part po ito yung support the minister of the Lord. And when in terms of charity, love, giving, and help inside the church, inside the ministry, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang mga bagay na ito. Maraming mga iglesia nagsara because they are not supporting the ministry of the Lord, at marami rin pong iglesia na nagsara because they are not supporting the minister of the Lord. Walang silbi po ang iglesia pag wala pong pastor, at wala rin pong silbi ang pastor pag wala po ang iglesia. So both of these ministry of charity, giving, help, and love must be supported. The ministry and the minister of the Lord. Hindi ko po kasi tatakal ko po ito ulit sa inyo doon sa tinatawag po nating three major T's about Christian living, which is treasure, time, and talent. So pag-usapan po natin yan sa ilang mga pagsa. And then part pa rin po doon sa always abounding in love, kasali po dito yung mercy and compassion. Ang iglesia dapat mayroon nito eh. Ang dami ang lalaking mga iglesia, but wala po silang mga pagtulong. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan pagtulong na abutin ang mga maralita. Wala po silang mission, wala po silang ginagawa para maubot po doon sa wala rin kakayahan sa buhay. Nung kami po ay nasa Tondo, Manila with some Korean brothers, nagaling po ng Korea noon, nakita ko po yung needs ng napakaraming mga bata and young people in that place. Sabi ko, bakit ganoon? Okay? So, mangilan-ngilan ang pumapasok sa ganitoong mga lugar. Samantalang, in Manila ay napakaraming naglalakihang mga iglesia. Ang Manila, ang dami pong mga iglesia na pwedeng umabot sa kanila. Na-satisfied po kasi sila doon sa tinatawag po nilang tama ng buhay ang pastor. So, yun po sa kanila. So, a lot of churches today, prosperity churches today, yun yung nakita ko na lackness. Okay? They are trying to reach people for their own benefits, not for the glory of God. Pero sa atin po, maliit o malaki man ang iglesia, hindi po dapat natin inaalis yung compassion and mercy. As long that we can able to help people, kaya salamat po sa New Life Christian Ministry, missions and ministry po natin, nakakatulong po tayo doon sa mga maralita, nakakatulong po tayo sa mga bata for feeding program and giving something relief good para po sa mga nangangailangan din at kapuspalad na kapatiran po natin at mga tao, one way para maabot po natin sila. That is yung tinatawag po nating service evangelism. So part po yan, okay, ng isang pagtulong natin din doon sa mga tao to reach them. So in mercy and compassion, not only that, kailangan ma-feel din natin sa ating mga puso ang main, okay, na dapat po nating maramdaman in terms of ministry, mercy and compassion. Yan po yung pagpapahalaga po natin sa pangako ng Diyos na ninais naman po niya talaga na sana lahat ng tao ay maligtas. That is in the book of Peter chapter 3 verse 9. Pero wala po tayo dun. Alam po natin naman yung doctrine of salvation, pero bilang pag-abot, bilang pagnanais, dahil tayo po bilang mga Kristiyano talaga ay maipakita rin po natin ang compassion nito. So ang ating pong Panginoon Kristo, he ministered to every people. Naglingkod po siya sa lahat. Ipinakita niya yung kanyang compassion and mercy. Although kilala niya na ang lahat ng tao, alam niya na kung sino yung sumasampalataya at alam niya rin po yung hindi. Sinabi niya nga po yan dun sa aklat po ng John chapter 2. Okay, na hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili dahil alam niya yung laman ng mga puso ng tao, but still he doing the compassion and ministry of compassion and mercy. Pinakita niya ito. So how about us? Dapat na ipakita rin po natin yung mercy and compassion sa other people habang ipinapahayag po natin ang ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yan yung pinaka-importanting part, okay, na dapat natin ginagawa. Hindi po tayo isinet aside para sa ganun lang ay sarilinin po natin ang doktrinang niyakap po natin. Hindi po tayo isinet aside para sarilinin po lang po natin yung kaligtasang ibinigay po sa atin. No. God called us in this ministry to preach the gospel, to preach Christ, and to share the love, compassion, giving, mercy na ipinagkaloob niya rin po sa atin bilang mga nampalataya na dapat maranasan din nila yung mga bagay na ito at nakikita nila sa atin pong buhay. And lastly, wisdom and knowledge.
Okay, so wisdom and knowledge, mayroon din tayo dapat ito bilang mga Kristiyano, abound in God's Word. Alam niyo po, hindi ka dapat nag-i-stay doon sa kakulangan mo, doon sa salita ng Diyos, kundi dapat nag-aaral ka lagi doon sa salita ng Diyos habang ang araw ay umuusad. Doon mo naman mararanasan na lalo kang lumalalim, lalo kang nagkakaroon ng malawak na pangunawa sa karunungan at kaalaman na binibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin ito, nais ko rin paupaya sa inyo, ang karunungan at kaalaman na patuloy na pinapalawak ng ating pong Panginoong Diyos ay wala pong halaga kung hindi rin po natin ito maisa sa pamuhay sa ating pong buhay. Sabi rin po ng isang preacher, sabi na, your theology is useless if you cannot see into your life. So, ang iyong karunungan, ang iyong theology, ay wala rin silbi kung hindi rin lang nakikita sa iyong buhay. It is true that theology is needed inside the church. Napakahalaga po yan sa loob ng iglesia. Napakahalaga ang turo o katuroang biblical sa loob ng iglesia. But what is the use of your theology if in your life hindi naman po ito nakikita? So, applications, yung knowledge and wisdom, yung theology na mayroon po tayo, yan ang pinakamaganda. So, yan po yung lagi natin ilagay sa ating kaisipan. May sa pamuhay nawa natin, ang mga bagay na napag-aaralan po natin mula sa salita ng Diyos at makita nawa nila si Kristo sa buhay po natin sa bawat araw. So, yan po yung salita po ng ating Panginoon. Dito po ako mag-i-end regarding the commandments to the believers. Naka-20 na po tayo. Meron pa po tayong 107 na kautusan po sa mga believers and advices. So, hopefully, no? So, di ba, okay lang po yan. Kahit pa paano naman, I do believe na nakakatulong po ito sa atin sa paglagong spiritual habang sa pamuhay po natin, yung mga napag-aaralan po natin na salita po. God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen po, Pastor Georgette. Salamat po sa napakaganda sinali po sa amin sa hapon po ito. At bago po tayo dumako sa question and answer and reflection, tinatawagan ko muna po si Brother Natsuki para po ipanalangin si Pastor Georgette. Brother Natsuki. Brother Natsuki, available ka po para ipanalangin si Pastor. Nakabisi si Sir Florence. Busy ka, Brother Natsuki? Okay, tatawagan ko po si Sir Arceline na lang. Andyan ata si Sir Arceline. Pastor Elisa. Sister Elisa, hindi mo pwede available para mag-pray kay Pastor Georgette. God bless po mga kapatid. Ako na lang po. Yun. Sige po. Salamat po. Pastor Lourdes. Sige po. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Salamat muli sa hapong ito na gawain ito na nakapakinig muli tayo ng salita ng Panginoon. Pagpalain po ang buhay ni Pastor. Hallelujah. Salamat po, Pastor. Nalangin po tayo, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito muli, Panginoon. Patuloy niyo kami, O Lord, na naramdaman namin, Panginoon, ang pagsama niyo at presensya niyo as we hear the word na ipinahayag po ni Pastor Georgette. And even naramdaman namin, Panginoon, ang mga salita ninyo sa araw-araw, Panginoon. Ang tanging dalangin namin, Panginoon, ay tulungan niyo kami, O Lord, na may pamuhay, malakaran ang lahat ng ito. Na ang buhay namin ay nakasentro lamang sa inyo, Panginoon, at ikaw ang priority namin, O Lord, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Georgette. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo siyang protection, Panginoon, ang igawad mo sa kanya. Ganon din ang kanyang family, Panginoon, provision, O Lord. Hallelujah.
At patuloy na bigyan mo siya ng divine wisdom, O Lord, pangunawa para sa ganun, Panginoon. Ay patuloy niya, O Lord, na mai-share, maipahayag, O Lord, ang mga salita ninyo, Panginoon. Sa araw-araw namin buhay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, andyan yung pagsama mo sa amin, Panginoon, kung paano kami mabuhay. O Lord, paano namin mai-apply, O Lord, ang mga salita na aming naririnig bilang Kristiyano, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. At hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Ang siyang helper na iniwan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Naway masunod namin ang lahat, Panginoon, na tunay na makita sa amin ang presensya niyo, O Lord, na meron kaming Diyos, O Lord, sa aming araw-araw na pakikisalamuha, Panginoon, sa mga tao, O Lord, at makita mismo, Panginoon, makita mismo kung paano sa aming pananalita, sa aming character, sa aming paggawa, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po, O Lord, sa mga employer namin, O Lord, ang aming relationship to them, Panginoon, tunay na makita sa amin, Panginoon. As we serve them, as we do our work, Panginoon, tunay na makita, O Lord, andun lagi yung patience dahil ito po yung napakahirap namin gawin sa kanila kahit na andun yung napakahirap na trabaho, Panginoon. Naway, O Lord, bigyan nyo kami, O Lord, ng pangunawa, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay mapapalitan, O Lord, ng kaluwalhatian na kapag nasa inyo na kami, Panginoon, darating yung araw, Panginoon, na ang lahat ng paghihirap namin, Panginoon, ay mapapalitan ng kagalakan at tunay na kagalakan, Panginoon. Salamat po, sinabi nga, O Lord, na ang lahat ng aming ginagawa rito, Panginoon, habang kami ay nandito pa sa lupa, ay para sa kaluwalhatian mo lamang. Salamat po, O Lord, sa buhay ni Pastor, Panginoon, na patuloy na ipinapaunawa, Panginoon. Hallelujah, ang mga salitang ito na sa pamamagitan niya, Panginoon, nabubuksan ang aming mga puso, nabubuksan ang aming mga kaisipan, Panginoon, kung paano po kami mamuhay, makipag-interact sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy mong ingatan si Pastor at pagpalain at na magamit pa, O Lord, sa aming gawain ito, O Lord. Hindi po ito aksidente, pero talagang itinalaga niyo po, O Lord, na siya ang magagamit po, Lord, sa gawain ito, sa kongregasyon ito, in Jesus' name, Panginoon. At doon din po sa mga pastors, O Lord, na ginagamit niyo pa sa araw-araw sa gawain ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Sa inyo lamang ang papuri, O Lord, sa paglilingkod ni Pastor Georgette, Panginoon. Makita ang kaluwalhatian ninyo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, na kayo po ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa inyo lamang kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, na aming tagapagligtas. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Salamat po, Sis Lourdes. Sis Lourdes, kayo po yung host. Ayan. So, salamat po sa powerful prayer sa inyo para po kay Pastor Georgette. Ayan. Isa na naman pong napagandang pinag-aralan po natin ngayong hapon ito, no? Yung 17, be men of understanding, be steadfast, be always, ayun. Naisulat ko lang po, no? Be always busy in the work of the Lord. Yung 20, hindi ko masyadong napakinggan kasi magdating po kami bisita. Pero napakaganda po ng ating pinag-aaralan ngayong hapon po ito. At kung kayo po ay may katanungan, reflection po, para sa ating pinag-aaralan ngayong hapon ito ay pag-unmute lang po kayo. At handa po kayong sagutin ng ating butihing Pastor Georgette. Yan. So, maraming salamat po dun sa mga pumasok kanina, no? Sister Lani, Sister Juniel, sino pa? Si Sister Elisa, Sister Cha Mercado, ayan, Sister Amsel Tubiron, salamat po. Ayan, meron po tayong 22 participants. Hallelujah. So, mga kapatid, ano po yung nag-rema sa inyo? Ano po yung kayo po ba pinagpala sa pinag-aaral natin ngayong hapon ito? No? Napakaganda po, ano? At yung pong ating pamumuhay, ano? Maganda po talaga yung pinag-aaralan natin na nagtuturo po talaga sa atin ng yan pong commandments ng Panginoon, napakaganda. At
nagbibigay po sa atin ng karunungan ng kaalaman at ito po ay naway maisabuhay po natin, ano. So wala po kasing hindi yung pinag-aralan natin kung hindi rin po natin ito isasabuhay. So po rin po ang Panginoon. Meron po ba magtatanong, mag-reflect? Tahimik, Sir Florence. Doon Mag-reflect na po ako kayo. sa Be Strong, be steadfast, pastora, yun. Sabi ko, be strong. Sabi yun sa nasinulat ko lang po, be strong while have problem in the family. Sa ngayon po ay dumaranas po yung, kanina po nag-usap po kami ng asawa ko at talagang medyo, parang medyo na-stress siya kasi naroon po sa amin, Siguro po, masakit din sa kanya na dahil nakita niya yung tatay niya na gano'n, Tapos, medyo hindi ko alam na pinayuhan ko po kasi sabi ko, baka ako pwede magpagbigay ng malunggay, kasi yung katas at saka yung dilaw. Ay, hindi na nagagawa hanggang ngayon. So sabi ko, baka naman pwede. Tapos, ipag-pray natin, gano'n. Ay, umaasa po sila dun sa, mayroon daw kasi na isa daw anointed woman, sabi niya gano'n, na 3 beses daw na na-stroke, yung isa daw, isa daw, doktor daw na napagaling. Sabi ko, unang-una, iba yung pagka-stroke ako nung tatay mo at nung doktor na yon. Maring hindi naman dumugo yung kanyang ulo. And, kalooban yun ng Panginoon, hindi dahil dun sa sinasabi nilang anointed woman, Dahil ako yung tatay ko, yung kapitbahay namin, na-stroke din, mild stroke. Hindi naman dumugo yung kanyang, hindi na yung kanyang ulo, pero yung kalahating katawan, hindi rin siya nakalakad. Pero, minasage ng tatay ko is gumaling. Ibig sabihin, kapag kalooban ka ako ng Panginoon, is gagaling. Gagaling. Tayo ka ako, sabi ko, share ko. Tayo ng mga manampalataya, tayo ay binigyan ng mula nang tinanggap natin ng Panginoon, tayo binigyan ng banal na Espiritu. So, wala tayong makapanalangin sa Panginoon, taasa lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi nila, kung nagpapalangin siya ng Panginoon, hindi na kailangan siya ng gamot. Sabi ko, maaari nga kasi, pero hindi natin pwedeng iasa na gano'n. Meron pa rin gagawin tayong tao habang siya ay nabubuhay. Sabi ko, gano'n ka. Medyo na gano'n kami, kasi medyo nahihirapan siyang medyo na po rin. Kaya, yun, talagang mahirap po siguro. Kaya dapat talaga yung encouragement na magpatuloy lang tayo talaga at magtiwala sa Panginoon. Kaya, yun po, medyo pag dumaranas kasi ng pagsubok, at kulang, yun, hindi tayo nag-ano sa Panginoon, even doon na lang. Pero pag yung ng pag-aaral tayo ngayon ay minsan ay talagang nai-stress ka. Pero kung ikaw ay titiwala sa Panginoon, ayun po, nangyay dito po sa amin. So, ayun. So, talagang, pero iba po, wala yung talagang ikaw ay babad sa salita ng Panginoon, kahit nakaranas ka talaga ng pagsubok is naroon po yung kapayapaan ng Panginoon. Kaya dapat po talaga sabi, magala kayo while you are, meron kayong mga tribulation, mga problema sa buhay niyo po. Kaya napakahalaga po talaga ng salita ng Panginoon sa atin. So, purihin po ang Panginoon. Ayaw mo na po. Ako muna po, Ate Florence. Ayan, praise the Lord. Okay po mga kapatid, si po yung ating host. So ako muna po yung mag-host. Sa nais pong mag-reflect diyan ay pakapin nyo lang po inyo pong mga microphone at maaari din po kayong mag-chat po sa ating chat box at maaaring basahin ko na lamang po para sa inyo. So ako po, yun na Lita. Ako po ay nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Unang-una na yung dakilang pag-ibig ng ating Diyos na patuloy po nating nararanasan. Although mayroon man tayong mga pagsubok na dumadating, naandun pa rin po na nakakapagpatuloy po tayo sa buhay dahil po sa biyaya at habag po ng ating Panginoon. So ako po ay sobra pong nagpapasalamat sa ating Panginoon
Sa kabila man po ng minsan talaga hindi po ako makapag-focus sa ating Bible study dahil po ng ating trabaho. Sa minsan dumadating yung amo natin. Actually, nakaka-guilty po yun. Kasi alam mo yung nandun yung nais nating sumunod sa ating Panginoon. Pero may mga sagabal talaga na ano po. So ako naman po, ang ko naman po dito is magpapasalamat ako kasi po sa kabila naman po ng ganong mga pangyayari, ayan na andun po yung pagkilos po ng ating Panginoon. Ako po ay masayang-masaya at blessed na blessed po dahil ang anak ko po ay patuloy po na nakakapakinig na rin po ng salita ng ating Diyos. So actually po, nung nakausap ko yung anak ko, ay ako po talaga ay sobrang galak na galak sa nakita ko sa ginawa ng aking anak. Ay bago po siya natulog ay nananalangin na rin po siya. So isang yun po yung isang napakagandang nangyayari sa buhay ko na sa kaparaanan po ng ating Panginoon ay nakakarinig na yung anak ko ng salita ng ating Diyos. Alam po natin bilang isang Kristiyano ay nandun yung hangarin po at panalangin natin sa ating Panginoon na hindi lang tayo yung makarinig ng kanyang salita, hindi lang tayo yung maging parte ng gawain niya, kundi yung pati po mga pamilya natin. So naniniwala ako na hindi lang yung anak ko, kundi buong pamilya ko is makakasama ko po na mananampalataya at magpapagamit. At alam niyo po yun, nandun yung sama-sama kami na magpupuri sa ating Panginoon. So yun, So tayo po mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa gawain ng ating Panginoon, magpatuloy po tayo na magsumiksik, makinig, at lagi tayong manalangin sa ating Panginoon mga kapatid. Hangarin po natin lagi na tayo po ay laging nasa nasa lilim ng ating Panginoon. So yun, salamat po yun lang po. Okay po, sino pa po yung nais pa po na mag-reflect? Maaari po kayo mag-reflect, may oras pa po tayo. Sister Arceline, baka po nais niyo po mag-reflect, kapatid. So magko-call po ba ako? Ayan, shalom po sa inyo mga kapatid. Actually, naglalaro kami ni Lola ng dampan. So wait lang. Ayun, nagpapasalamat din po pala ako, So, salamat din po muli sa ating Diyos at purihin ng ating Lord. Actually po, ang aking pong bakasyon ay December 12. Ayan. So, napakaaga pa po at nakakita na po ako ng reliever. Actually po, kanina lang po ay nandito siya. Ni-meet na po ng aking employer. So, nakaka-bless. Napakaagang blessing na naman po yung binigay ng ating Panginoon. Nakakatuwa po. Ayan, so salamat sa ating Diyos na buhay. Talaga pong pumikilos po siya. Kahit po pagsubok man niya, blessing. Thank you, Lord. Ayan, amen po. Okay po, sino pa po yung nais pa po na mag-reflect? Sister Miriam? Sister. Amen po, praise the Lord po. Nakalimutan ko tuloy ang pangalan mo. Rosalie po. Rosalie. Ano ba yan talaga naman ito si Sister Rosalie? Pinagpapanak ka talaga ng Panginoon dahil ikaw ay... Ayan po, nakakakuha po. Kasi yung iba nga po reliever. So, ang aga po yung bless po. Ayan, so mga kapatid, po yung kabutihan na natanggap nyo, blessing o pagsubok man po yan, huwag po kayong mahihiya na ihayag po dito sa gawain po ng ating Panginoon. Unang-una na po sa lahat, ito po isa pong encouragement po sa bawat isa upang patuloy po na magsumiksik sa lilim ng ating Panginoon, magsumiksik na makinig ng salita. Kasi although, sa totoo lang wala naman po kasi tayong higit na kailangan po talaga sa buhay natin, kundi ang ating Diyos lamang po. Although sa mga pagsubok na dumadating po sa buhay natin, andyan ang family, andyan yung kaibigan, pero ang higit sa lahat po is ang Panginoon po ang siyang higit na tutulong po sa atin. Yun po, siya lang po yung magbibigay ng kasagutan sa lahat. Ayun. So, huwag po kayong mahihiya na i-testimony po dito or mag-testimony to glorify the goodness of the Lord. Ayan mga kapatid, Actually, gusto ko lagi na nandito ako. Gusto ko lagi na magsalita. Gusto ko papurihan lagi ang Lord. Kaya lang siguro, andyan talaga yung minsan, may mga tayo talaga, mayroong mga, tawag doon, mayroong pagpipigil yung kaaway, pero hindi pa rin magwawagi ang kaaway. Ayan, so salamat po. Okay po, yung oras po natin is 5:35 po mga kapatid.
Ayan, so we have time po para po ma-glorify, mapurihan natin ang ating Panginoon. So, open nyo lang po inyo pong mga microphone at hoping na kahit kayo po ay busy, maaari nyo pong i-chat po sa ating chat box. Babasahin ko na lang po. So, kung wala pa man po, ay tawagin ko na lang muna po yung ating pong kapatid na siyang mananalangin po para po sa ating mga attendees. So, habang nagpe-pray po, may chance pa rin po kayo na i-send po sa ating chat box yung nais niyo pong sabihin po at babasahin ko na lang po. Ano po? Ayan, so salamat po sa ating 21,000 participants. Nag-aantay yung lola ko. Wait lang, lola. Ayan, so tatawagin ko muna po yung ating kapatid na siyang mananalangin po para po sa ating prayer for attendees. Ang ating pala pong kapatid, Sister Florence. Alam ko busy po si Sister Florence. Kapatid, available ka na po? Okay po, busy pa po yung ating kapatid. Ayan. Hi, Sister Joniel. Kamusta ka po, kapatid? So, while waiting po tayo, so kamusta muna ako? Amen po. Sister Mary B. Kaya, kapatid, kumusta ka po? Kami po ay nagagalak at muli ka namin nakakasama dito sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, kumusta ka? Baka po may nais ka pong sabihin or share. Huwag ka pong mahihiya. Mga kapatid, huwag kayong mahihiya. Ayan, amen. Okay po, sino ba po? Si Sir Marina. Ayan, shalom po sa inyo, kapatid. Sister Florence, kapag hindi ka, ay wala na. Sister Florence po ay nawala. Okay po, sino po kayang available para po manalangin po sa ating mga kapatiran? Amen po. Pastora Lucy, pwede po kayo? Mukhang bumaba po si kapatid. At naririnig naman po natin kanina, medyo busy po talaga dun sa kanila. Ako na lang, sir. Ano po? Medyo hindi ko po naintindihan, Pastor. Dito ako sa nagbabayad. Pwede ako kaya lang tayo muna lumabas. Okay, sige po, Pastor. Kapag ready na po kayo, mag-open lang po kayo ng microphone. Ano po? Kakamustahin ko lang po yung ating pong mga kapatid. Mag-reflect muna. O kaya si Pastor Lucas may maidadagdag. Ayan. may ano din. Hello po, Pastor Lucas. Kamusta po kayo dyan sa Philippines? Baka po may nais po kayo i-share or nawala na si karagdagan Pastor po. Edmond. Amen po. Ayan, busy po. Kayo po, Pastora Roda, baka po may isi-share po kayo. Open na po yung inyong microphone. It's your chance na pa. Amen. Praise God. Napakaganda. Sa totoo lang, kanina pa ako tumutuloy yung luha ko. Kasi iyakin. Ano ba, napaka-iyakin kasi. Ayun nga, talagang tagos sa puso talaga yung mga shinare ni Pastor. Yung isa sa mga talagang be steadfast talaga, dumating talaga yung time na kailangan talaga natin magpakatatag, pero dumarating talaga yung time na parang gusto mo na rin sumuko. Parang gusto mo talagang sumuko na pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman niya hinahayaan na tayo dumating na talagang kahit naiisip natin na parang ayaw ko na, yung parang gano'n, Pastor. Dumating kasi yung point na yun. Alam din ni Pastor George, sinabi ko sa kanya, ayaw ko na, uwi na ako ng Pilipinas. Uwi na lang ako sa Pilipinas at magkukontinue na lang akong tumulong pa rin sa ministry, yung parang ganun ba. Parang gusto ko na lang umuwi at takasan na lang yung problema, Pastor Rosalie. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinatatatag at patuloy niya re-remind yung kanyang word na just go on, magpatuloy lang kahit na may mga problema tayong dumarating, hindi tayo dapat na sumuko. And we thank the Lord dahil siya pa rin yung nagbibigay ng strength, kasi kung wala siguro yung kalakasan na pinagkakaloob ng Lord, yung tibay ng loob na yan, talagang wala, hindi tayo makakapagpatuloy talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa habag at biyaya pa rin niya, tayo ay nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya no matter what, kasi yung hindi naman natin hinahangad talaga yung yaman ng mundong ito, hindi natin hinahangad yung
yung fame ng mundong ito, kundi yung hinahangad kasi natin nga, yung mga bagay na panlangit, that one day, makikita natin yung creator natin. O natanggap na natin yung talagang eternal life. Yan yung pinaka the best gift kasi na natanggap natin eh. Hindi yung yaman ng mundong ito, no? So, yun, mga kapatid, alam ko na lahat tayo nakakaranas ng mga iba-ibang klase nga lang, no? Yung mga pagsubok natin, may mga emotional, na, may financial, no? Talaga nandun yung mga iba't ibang klaseng paghihirap na nararanasan natin. But be strong in the Lord talaga, mga kapatid. Steadfast lang tayo, magpakatatag lang tayo, mga kapatid. Amen po. Amen. Thank you so much po, Pastora. Ayan. So, nakaka-relate naman po kami dun sa ayan. Ken at saka, nakaka-relate po kami dun sa nararamdaman nyo po. Although, hindi namin totally sukat na alam lahat ng nararanasan mo o nararamdaman mo. But lahat tayo, dumadaan talaga tayo sa ganun. Pero ang pinaka-the best po talaga doon, isanapin lagi natin ang ating Panginoon, yung presensya niya. Sabi nga, naalala ko po kasi bigla, Pastora, yung time na, alam niyo po yung parang lubog na lubog din ako noon. Okay po, nandiyan na si Pastora Lucy. Ayan, Pastora, okay lang, Rosalie. Sige lang, mag-reflect ka na muna bago ako okay. Siguro testimony ko na lang din po to. Nung, alam niyo po yung mga kapatid, yung bagsak na bagsak din ako noon kasi, alam niyo, syempre, pag tayo nawala ng employer, tapos nawala yung employer ko dati, kasi hindi ko din po alam. Hindi natin alam kung ano talaga yung plano ng Lord. So ako ay nagpaplano ako na umuwi, hindi natuloy kasi nawala po yung first employer ko. At alam niyo, nandun yung po yung parang, parang sunod-sunod yung problema na parang ang dami, parang sinalpukan ka na ng napakaraming problema. Tapos may problema ka sa pamilya. So, syempre, hanap ka ng panibagong trabaho. Alam niyo po, mga kapatid, yung palang pag-iyak pala natin, yung iiyak tayo ng iiyak, napakaganda po pala na magiging resulta din po pala. At naalala ko rin po yung sabi po ni Pastor Lucas, minsan dadaan talaga tayo sa mga ganitong pagsubok. Dadaan tayo dun sa, alam niyo yung sa part na iiyak tayo kasi kaparaanan ng Diyos na idaan ka sa mga, alam niyo yung, parang hirap ipaliwanag sa akin. Pero yung gusto ko kasi pong ipaalam sa inyo na minsan dadaan tayo sa masasakit na ganong kaparaanan para po maipakita yung glory ng, parang hirap. Para maipakita lang po yung magandang plano ng Lord sa buhay mo. Alam niyo, mga kapatid, after po nung ako ay nawalan po ng employer, so syempre masakit yun. Dumating yung binigay sa aking employer, napaka-the best po. At doon po sa dati kong employer, wala po akong day off. At as in, ako po lahat doon. Kapag may sakit si lola ko doon, as in, ako ang hahagilap ng mga doktor, ako yung hahagilap ng mga clinic, ako lahat hahanapin ko yun. Pero ang binigay po sa akin ng Lord ngayon na employer, weekly day off po ako. Nagda-day off po ako Friday, 2:00 ng hapon. Ang babalik na po ako ng Sunday morning, 8 a.m. Tapos, lagi po yung anak po ni Lola, lagi po silang nakaantabayan na dito. Once na may sumakit lang ng kaunti kay Lola, diretso kagad sa ospital. Ayan, kahit pa ho diretso sa ospital, okay po yun sa akin kasi na-check po si Lola ko. So, nandun na, sisecure po yung kalusugan niya. Hindi po kami alis ng ospital hanggat hindi siya okay. At siyempre, yung salary natin, tumaas. Ang dami pong ginawa kasi ni Lord sa buhay ko, mga kapatid. At syempre, katulad ng sabi ko din po sa inyo, yung pagdating po dun sa finances, ako po ay financial struggle din po noon. So, ang bilis po pala, once talagang nandun yung desire natin na tayo ay magpagamit sa Lord, nandun yung desire natin na gusto natin, lahat tayo gusto natin sumunod, nandun po pala talaga na ibibigay, ang bilis na ibigay ni Lord ng lahat. Pero hindi ako nagpapatuloy dito para lang sa mga blessing, kundi para po, unang-una na po yung para sa pamilya ko na makakilala sila sa Lord at matanggap po yung eternal life. Kasi yun po yung pinaka-importante talaga sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po ito yung totoong buhay natin. Ang totoong buhay po natin is nasa langit. So yun lang po, mga kapatid. Parang dami ko pa pong gustong ipahayag. Pero yung oras po natin is 5:45 na po. So, Pastora, okay na po?
Okay na po. So mga kapatid, samahan po natin ang ating mahal na pastora, Lucy Dangatan, para po sa panalangin po para sa bawat isa. So, ang bawat isa po, nawa po ay once na narinig niyo po ang inyo pong mga pangalan, wag po kayong manghihinayang, wag po kayong mag-say amen lang po tayo, mga kapatid. Amen po. At samahan po natin na mag-intercede po ang ating pastora Lucy. Ayan. So, God bless you po, pastora. Okay. Salamat. Pwede ba akong mag-testimony bago mag-repang? Manalangin din? Amen po. Mas maganda po yung pastora. Gusto ko rin sanang pasalamat sa Lord kasi alam nyo, na-testimony ko yung nung Saturday, fellowship natin nung paraan. Kaya lang, siguro hindi lahat nakarinig, kaya gusto kong magpasalamat muli at sabihin ito para marinig pa naman ng iba nating mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, nung yun yung nangyari sa church natin, yun nga yung time na medyo bagsak din ako noon. Pagkatapos, to the fact na yung anniversary pa rin natin nangyari yun, So, ang nakakatuwa lang mga kapatid, nung time na yun na, siyempre, kailangan natin ng tulong, sino na yung makakasama natin sa celebrate natin ng anniversary natin. Pagkatapos, yung mga presentations, wala na, yung mga gagamitin, wala na, kaya abrupt na lahat, bali na abrupt na lahat yung mga pangyayari. So, pero ang nakakatuwa mga kapatid, nakita ko din yung pagkilos talaga ng Lord. Tignan nyo nga naman talaga, yung time na talagang bagsak ka nga. Meron pa rin talaga siyang gagawing kapamaraanan para ma-lift up ka. So, yung time na yun nga yung nangyari din sa church ng yung Pastor Henry nga, yung isang church na kasama natin ngayon dyan sa Pansang Church natin. Nagkataon siguro, yung problema, yung katulad na sabi ko, yung meron talaga siguro problema na sa church nila mga kapatid. Kaya lang, ang nakakatuwa, medyo hinold pa rin ng Panginoon yon. And then, ang nangyari, parang ni-reveal na lang niya yung problemang yon in the right time. In such a time like this na ganito yung nangyari sa atin. Kasi 1 week before, 2 weeks before yata, bago yung anniversary natin, bumagsak yung bubong ng mga kapatiran natin sa church nila. So buti na lang Sabado ng umaga din yun, kaya walang na-aksidente doon. So siyempre nangailangan talaga din sila ng lugar. So nagkataon din na tayo ngayong panahon na yon, kailangan talaga natin ng mga kasama, katulo, o kaya mga kapatiran na tutulong talaga sa atin. Yun na nga siguro yun na yung kapamaraanan. Naniniwala ako na kapamaraanan na rin yun ng Lord para ipakita pa rin yung lilit up niya sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. So, ang nangyari mga kapatid, ganun na nga. May tumulong na sa atin sa anniversary natin, yung praise and worship natin. Although talagang nagkaroon na rin ng kaayusan, may mga tumugtog na, may mga naggamit na. Kaya sila na kasi yung parang tumulong na sa atin ng anniversary natin. Pagkatapos pa, siyempre yung upa sa church, talagang number 1 na problema din yun. Imagine, ang laki ng bayaran natin, 9,500. Pagkatapos, yun na nga, ilan na lang ang natira, lahat halos bumaba. So, ano nang mangyayari sa pagbabayad na? Yun nga, kaya ang nangyari ng mga kapatid, so umakyat na sila sa church natin. So, parang nakigamit na rin siya sa church natin at pumayag naman kami dahil at that time, kailangan talaga natin ng tulong. So, yung alam nyo, nakakatuwa ang Lord talaga, yung ginagawa niyang kapamaraanan para i-lift up din tayo mga anak niya na nandudumo, na pumapagsak. Meron din siyang kapamaraanan para itaas din tayo, encourage tayo. So, mga ganitong pangyayari, nakita natin yung pagkilos talaga ng Lord. Diba? Nakita natin yung kung paano siyang pumilos sa buhay natin, sa gawain niya na hindi niya pinahintulutan, na hindi matuloy yung anniversary natin dahil gawain naman niya yun. Okay? So, isang paraan yun para maipakita natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin sa pamagitan ng pag-celebrate niya natin sa anniversary natin, yung faithfulness niya sa church na ito. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa Panginoon sa mga bagay na pamaraanan na ginagawa niya para patuloy na i-encourage
ang kanyang mga anak na nandudumo o kaya na bumaba ay o nalulungkot o kaya bumabagsak sa mga tamang panahon ay doon naman siya kumikilos talaga. Kaya wala na talaga tayong dahilan mga kapatid na hindi natin pagsimpihan ng lubos-lubusan ng ating Panginoon for the rest of our life, for all the years na ibibigay pa rin niya sa atin para magpatuloy ang Diyos natin, mga kapatid, hindi tayo iniwanan at hindi tayo pababayaan. Kaya magpatuloy lamang po tayo. Ano man yung mga problema na pinagdadaanan natin, kumpara sa mga problemang pinagdadaanan ng mga ibang kapatiran natin, mas matindi pa, wala pang katiting, magpatuloy pa rin tayo mga kapatid. Hindi rason yung mga pinagdadaanan natin para hindi tayo patuloy. At the back of this stage, something good is going to happen. Makikita natin ang kapangyarihan ng Lord sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan. At yun lang po mga kapatid, at manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po muli, O God, sa oras na ito. Hallelujah, na muli mo kami tinipon para patuloy po kaming makinig sa iyong mga salita. O Lord, na salita mo na patuloy na nagbibigay ng kalakasan at kalakasan sa amin para magpatuloy pa rin kami, O God, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay namin, O Diyos. Alam po namin na tunay na napakabuti mo, O God, na nakikita pa rin namin ang kapangyarihan mo sa buhay namin in the midst of these things na nangyayari mo sa buhay namin. Kaya, Lord, maraming salamat sa kamaraanan upang patuloy mo kami i-encourage, upang patuloy mo kami i-lift up, O Lord, siya. Hallelujah. At ito ay sa pamagitan ng patuloy namin pagkikinig ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Lord, ipapakumbaga po ako, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang po. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ano man yung nagawa ko na hindi po kanais-nais sa inyo, God, sa isip, salita at sa gawa. Releasin niyo ako, patawarin niyo po ako kung dapat po ako na manalangin, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy niyo inubuho sa buhay namin para patuloy po kami makalapit sa inyo po sa inyo, God. At sa oras na ito, Lord, salamat sa buhay ng lahat ng mga participants sa gabi ito, God. 22 participants, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na Sister Miriam Antonio, ang aming host. O Lord God, Sister Amitel Toberon, Sister Arceline Nevato, Sister sa Mercado, Sister Elisa, Sister Emera Catimirina Cancel, Sister Emma Florida, Sister Ipat, Sister Lania Taito, o Sister Mavic, Pastor Jet Antonio, Sister Juniel, Sister Laura Nilo, paano wala yung listahan ito, Sister listahan ko, Sister Emirina Cancino, Sister Emma Florida, Sister Laura Nilot, Pastor Lucas Damatan Jr., Sister Lucy Leporata, Sister Marivic Espiritu, Brother Nancy Espiritu, Sister Rosalie Hernandez, Pastor Ruth Mariliano, and Brother Sister Chodora Alhambra. Lord, narinig niyo po ang bawat pangalan na nabanggit sa oras nito, God. Dalangin ko, Lord, na ano man po yung mga desire ng kanilang mga puso, Panginoon, patuloy na ikaw po ang mag-grant ng kapilogap. So, inaayon sa inyong kalooban. Dahil to, Lord, na patuloy mo pong patatagin ng mga kapatid ko ito, God. Lalo na sa kanilang pagsisilbi at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, katulad po na napag-aralan namin ngayon, tulungan nyo kami na maging steadfast po kami, O God, na anuman po yung mga bagay na ginagawa ng kaaway upang i-discourage kami. O Diyos, hayaan mo, Lord, na patuloy mo kami patibayin para mapaglabanan po ito sa pamagitan ng mga salita mo. Isang patuloy naggagabay po sa amin kung ano po yung magiging reaction po namin sa bawat mga bagay na dumadating po sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, O God. Sa oras na kailangan ka namin, nandyan ka lang, Panginoon. Sa oras ng pagtawag namin, Panginoon, yun talaga yung pinakanais-nais mo, Diyos,
na yun din ang utos mo, Panginoon, yun ang command mo sa amin, Lord, that we will call unto you, Lord God, hallelujah, at patuloy nyo kami bibigyan ng kapahingahan. Alam po namin, Panginoon, ng mga problemang dumadating po sa buhay namin ay parte lamang po yan para patibayin mo kami sa aming pananampalataya. Dahil alam po namin na sa mga pagbubitan ng mga testing na ito, ay doon po na susupat yung pagtitiwala po namin sa inyo. Yung faith po namin kung hanggang saan po ito. God. Salamat po. Salamat sa patuloy yung pagtuturo sa amin na sa mga pagsubok o kaya mga bagay na dumadating sa amin ay patuloy lamang kami tumawag sa inyo at yun, bibigyan mo kami ng kalakasan para ma-overcome po namin. Lord, alam po namin na lahat po ng mga anak niyo, God, ay talagang tumaan po sa mga pangyayari ito. Pero salamat, Panginoon, na sa oras na nakakaranas po kami ng mga ganito ay lagi kang nandiyan na nakikinig sa amin. Sa oras ng pagtawag namin ay nandiyan ka talaga na nakikinig, O God. At dalahin ka rin, Lord, sa mga kapatiran po na minsan nadi-discourage o kaya nandulumo po, Panginoon, Lord, patuloy po silang yakapin, O God, patuloy nyo ipaalala sa kanila yung pagpupingan mo, yung kadakilaan mo, Lord, yung mga bagay na, yung mga pagpapala mo sa kanilang buhay, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, yung kaligtasan na ibinigay mo po sa kanila, Lord, na ito yung mag-continue, na mag-motivate po sa kanila para magpatuloy pa rin sila, Lord God, dahil at the end of these things, Lord, there's something good that's going to happen in the life of each and everyone, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord, na patuloy mo pong patatagin ang bawat isa. Hallelujah. Ganun din, dalayan ko, Panginoon, ang bawat pamilya that is being represented right now, oh God, sa mga members ng pamilya namin na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord. Ikaw pong patuloy na mabot sa kanila, mga magulang namin, mga anak namin, mga asawa, mga kapatid, oh God, hallelujah, patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay na maabot sila ng sariling kapamaraanan, oh God. Dalangin namin ang patuloy pong paggawa ng paraan para ang salita, ang magandang balita ay patuloy na pangaral din po sa kanila, O Lord God. Pumungitan ng yung banal na spirito na isang patuloy na ikikipo sa kanila upang maintindihan po nila ito at tunay na manampalataya din po sila sa inyo, Lord God, para magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat pa yun ang pinagkakatuwala po namin sila sa inyo dahil wala pa kami magagawa kundi ikaw lamang, Lord, ang pwedeng kumilos sa kanilang mga buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, patuloy na pag-iingat niyo din, O God, ang patuloy na idalo niyo po sa mga pamilya namin, Lord, especially sa mga nangyayari po sa aming bansang Pilipinas ngayon, Lord, na nagkaroon ng kalamidad, Panginoon, na meron na namang daw darating na bagyo pa, Lord, ingatan mo po ang mga pamilya po namin, O God, kung paano yun po kami inaingatan dito sa bansang Israel sa kalagitnaan ng giyera na ito, Lord. Dalangin din namin ang pag-iingat niyo din po sa kanila, aming Diyos, dahil wala pong kami pwedeng pagkatiwalaan kundi kayo lamang, O God. Kayo lamang po ang pwedeng makapag-ingat sa kanila, Lord, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon, sa lahat ng disgrasya o ano pa bang mga sakuna, Lord God. Therefore, Father, we just continue to entrust them unto you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa oras na ito. Patuloy niyo kaming ingatan din sa aming sa lahat, for the rest, sa lahat at sa mga nalalabi pang oras sa maghapon, sa gabi ito. God, ingatan niyo kami, Panginoon. Hallelujah. At patuloy niyo kaming gabayan, Lord, sa lahat ng ikiligtas namin, sa lahat ng mga ginagawa din po namin. Pangunahan mo kami lagi ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat po ng aming gagawin, aming sasabihin, aming ikikilos, O God, ay tunay na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon, at makita po ito ng mga nakakasalamuhan namin, ng mga kaplat namin, ng mga employers po namin, O God, na maramdaman din po nila yung pag-ibig mo na nanggagaling sa amin, O Lord, ay na pag-ibig mo, Panginoon, sa pamagitan po ng buhay ng bawat isa, O God. Thank you, Father, sa lahat po ng mga ginagawin sa buhay namin, sa pagtuloy yung pagbabago sa amin, O God, from glory to glory. Maraming salamat, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Back to you, Sister Rosalie.
Amen. Thank you so much po, Pastora. At ako rin po ang Lord sa inyo pong powerful na panalangin po para po sa bawat isa. Ayan, amen po. So, nais ko pong pasalamatan ng bawat isa. Ayan, thank you po, Sister Lou. Thank you din po, Sister Amita, Sister Ashley Nivado, Sister Cha, Sister Elisa, Sister Mirina, Sister Emma, Sister Lani, Sister Joniel, Sister Laura. Ayan, so inisa-isa ko na po kasi tayo naman po ay 20. Ano po? Sa ating pong Pastor Lucas, thank you so much po. Ayan, sa ating Pastora Lucy Dangatan, kay Sister Lucy, ayan, kay Sister Marivic Espirito, kapatid, may message po ako sa inyo, salamat. And also kay Sister Malin, ayan, so, and also kay Sister Miriam Antonio. Si Sister Malin nga po pala ay si Sister Pinsan, ikaw nga po pala yan, sorry kapatid, ayan. Kay Sister Miriam Antonio, Sister Maisel nga po pala yun, ano. Ayan, kay Brother Natsuki, ayan, shalom po and thank you kapatid. Sa ating mahal na Pastora Roda Ruth Mariano and also sa ating kapatid Sudora Aldambra. Ayan, salamat po sa inyo. Salamat sa mga buhay nyo mga kapatid na patuloy po na nagsusumiksik sa gawain ng ating Panginoon upang mapakinggan yung mensahe ng ating Diyos araw-araw. Amen po. So mga kapatid, nais ko din pong pasalamatan yung ating pong mga na ginamit po sa araw na ito mula po sa ating opening song. Ayan, hindi ko naabutan kanina yung ating opening song, bagamat nakasulat naman po dito. Ano po? Ayan, sa ating kapatid, Sister Joniel, ayan, thank you so much kapatid. At sa ating Pastora Roda, sa pagbasa ng scripture. Sa ating kapatid, Sister Laura, sa kanyang opening prayer. And also sa ating Pastor Georgette, ano po, na naghatid ng salita ng ating Panginoon. And also sa ating kapatid, Brother Natsuki, ayan, sa prayer for the share po. And also, Pastora Lucy, prayer po para sa mga attendees. Ano po. Ayan. So, salamat po ng maraming mga kapatid. At nais ko na rin pasalamatan yung ating kapatid na siyang magko-closing song. Ang ating kapatid, Sister Marivic Espiritu. Kapatid, nabasa niyo po message ko po. Ayan. Salamat po. Kapatid. Ayan, thank you so much kapatid. Okay po, so mga kapatid, tayo naman po ay dadako na po sa huling gawain po ng ating Panginoon. So tatawagin ko na yung ating kapatid na siyang magpo-closing song at Sister Marivic Espiritu and also to be followed po ng ating mahal na Pastora Roda para naman po sa benediction. Huwag po kayong bababa mga kapatid, importante po ang benediction. So God bless po mga kapatid, see you tomorrow po, God bless us all. Magandang gabi po sa lahat. I'm so blessed, my Lord, I can see you. All the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I can see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. In the smile of a baby, sweet and true. Can see you in the eyes of my very best friends. I see you in this bunch, just like our love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory
of sweet success. I see you, Lord, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tayo manalangin mga kapatid, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa matagumpay na gawain po namin ngayong araw na ito. Salamat Panginoon sa lahat ng ginamit mo. At salamat din po o Diyos sa nagbahagi ngayong salita na si Pastor George. At Lord, dilayan ko na patuloy mo siyang pagpalain at gamitin pa mightily and powerfully. At ganoon din po o Diyos. Hallelujah sa aming lahat dito sa Zoom Bible Study na umatan ngayon Lord. Dilayan ko rin po na pagpalain mga kanal pong mga buhay. At ikaw Panginoong Diyos ang patuloy na manguna sa kanila o God. Hindi ko pa alam ang lagay ng bawat isa, ngunit tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, kanuman po yung mga pangangailangan nila, Lord, maging ito man na emotional, Lord, dalahin ko na i-comfort mo po sila, yakapin mo po sila, O Diyos, hallelujah, kung sila man po ay nangangailangan ng financial, O God, i-provide mo rin, O Diyos, yung kanila pong mga pangangailangan, financial, O God, bigyan mo po sila ng wisdom, ng knowledge, O God, kung paano po nila i-manage, O Diyos, yung pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, na nakapirahan po nila, O God, or mga sahod po nila, at dalahin ko rin kung kailangan po ng increase, Lord, i-increase mo po ito, Panginoon, hallelujah, at ganun din po, O Diyos, hallelujah, na gumawa ka po ng mighty ways, O God, at sa ganun, Lord, ay nandun na matugunan pa rin, Panginoon, yung lahat ng kanila pong mga pangailangan, maging ang kanila pong pamilya sa Pilipinas, O God, at kung may mga kapatid din po ako, Panginoon, na nangailangan ng kagalingang physical, O God, Lord, dalahin ko na hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay upang sa ganun ay matanggap nilang kagalingan na tanging sa iyo lamang nagmumula at maging kabahagi ng kanila pong pamilya o God. Lord, sa aming pambasamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw siyang patuloy na mag-ingat, magbantay po sa amin o God sa mga nalalabing oras pa, Panginoon, ng araw na ito, Panginoong Diyos, pangunahan mo pa rin po kami, Panginoon, dahil hindi po namin alam kung anong mangyayari, Panginoon, ngunit ikaw, Panginoong Diyos, hallelujah, ang may hawak, Panginoon, ng aming pong mga buhay, o God, Lord, kaya naman, Panginoon, patuloy namin itinatalaga ang buhay po namin sa inyo, o God, Lord, dalahin ko, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay nang naayon po sa inyo pong kalooban, o God, tulungan mo kami, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban, Lord. Thank you, Lord, hallelujah, dahil nandyan yung banal na Espiritu mo, Panginoon, patuloy na nagkukonvict, nagkukonvince sa amin, Panginoong Diyos, hallelujah, at patuloy, Panginoon, na siya nagbibigay din, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito na amin napakinggan ay patuloy na tumimo sa puso po namin, O God, at malakaran po namin ang lahat ng bagay na ito. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawang kalawalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman, at ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig ay patuloy na maranasan natin at dadali ito sa ating pamilya, sa ating mga employers, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all, mga kapatid. See you tomorrow. Si Pastor Lucas pa ang ating speaker. God bless. Mag-invite po tayo ng mga kaibigan natin, mga kakilala para matan po dito. God bless, mga kapatid. Ingatan tayo ng Panginoon. Amen po. Ni-record mo, Sister Luz, ano? Ipakisend na lang. Pakasend na lang yung record mo. Okay, God bless.